Ito kakain ka ng chicken. Ito yung ano. Ang tawag ng iba dyan, kamarong rebusado, diba? Nung unang pinuntahan namin tong restaurant na to, dinaanan lang namin literally. Tumikim, pero hindi todo. So sa isip ko, dapat ko tong balikan. This time, marami-rami akong in-order. Gusto ko yung full tikim experience. At gusto ko rin malaman kung saan nanggagaling tong restaurant na to. But ngayon ko lang siya nalaman o karamihan sa atin, hindi pa rin nakakain dito. Handang-handa na yung panlasa ko para makatikim sa second oldest restaurant sa Maynila, dito sa Ilang Ilang Restaurant. Okay, isa munang quick recap para sa mga hindi nakapanood nung San Nicolas episode natin. Nandito ito sa Chinatown, sa parteng San Nicolas. Pwede kang pumarada sa San Fernando Street, Habanero Street, o sa mismong Ilang-Ilang, though medyo maliit lang ang kalye ng Ilang-Ilang. At nandito nga yung Ilang-Ilang Restaurant. 100 years old, mahigit pa. Dekada ang pinag-uusapan. Second siya sa Toho sa pinakamatandang restaurant sa Maynila. Sa kwento nga ng kaibigan kong si Chairman Lau, na-survive nga daw niya ang giyera. Nasunog na siya dati at nakabangon muli. Tapos third generation na daw ang nagpapatakbo ngayon ng restaurant na to. Ngayon, located sila sa Ilang-Ilang Street. Ito yung parte ng Chinatown na hindi puntahin, hindi tulad ng Binondo. Pero ito ang dapat natin palang maisip. Ang Ilang-Ilang pala ay mostly nagse-specialize sa catering at events. Doon siya kilalang kilala. Napakarami niyang meal packages. Sa lahat ng klase ng budget, nakakapag-adjust sila. Ang maganda siguro i-backtrack natin ang kwento ni Chairman tukol sa kainan na to. Parang yung sinasabi mo, mas kilala to na take out. At saka sabi mo, dalawa sila dati na original. Dati, dalawang original na naglalaban sa catering. Kahit saan pumunta. Catering talaga nagsimula to. Anong pangalan ng isa? Isa, si Sanchez. Kilala rin yun. Kilala rin. Matagal din na, no, bago nawala. Pero dito rin sa area, no? Hindi. Nasa may ano siya. Binondo. District 2. District 2? Yes. Sa may isang Chinese school katabi. Okay, sa Uno High School. Tapos ito na lang natira, Ilang-Ilang. Tapos ito natira, Ilang-Ilang. Okay. Sila dati yung talagang kilala. Okay. So, kumbaga, brand name to, trusted name in, pare catering. Yes. Pero buti naka-dine-in tayo. May dine-in sila, pero main business nila is take out. Yung size nito, yung liit nito, baka magulat ka kasi kapag may patawag kami, mga mayor, kung eleksyon, okay, lahat yan siksik. Dito yung gathering. Dito yung meeting. May function. Halos every Saturday, every Sunday, may mga party na binyag, birthday, kasal, laging ginaganap dito. Ilang-Ilang talaga. To think ka yung parking dito, isipin mo, hindi kasya. Paano magkakasya dyan, ano? Nag-double sila sa Habaneros, pero lahat nagagawa naman ng paraan. Puno to lagi. Pero ordinary araw, puro take-out lang siya. Weekday kami nandito ngayon, kaya maluwag, ang aga pa din namin. So, kontra tempo yung namin, timing. Kita mo yung mga tao niya nandyan, puro busy yan sa puro take-out. Tuloy-tuloy kasi yung mga nag-order. Okay, fast forward to present time na binalikan na namin ng gabi. At yun pala ang explanation kaya hindi masyado matao. Simulan na natin ang tikiman. Game, simulan! Ito, binalikan na natin. Pero marami-rami tayo na order na excite. Total, ite-take out din naman natin. Okay. Meron silang oyster. Tingnan nga nito, oyster omelette. Gooey rin. Ayan, oh. Uy, may toge. Alam ko bagay itong ganito sa may ketchup, pero tikman din natin ng wala.
Oo nga, matoge siya. Masarap to ah. Lasang-lasa yung oyster at saka perfect yung texture para sa akin. Dahil nasanay na ako doon sa gooiness na yun, na nagpunta rin tayo sa ano, di ba? Taiwan. Masarap to. Okay na okay siya. Lasang-lasa yung local toge natin, yung mas maliit. Feeling ko iba yung lasa nung toge na mahaba na nabibili sa Korean grocery. Pag ginagamit ko pang luto, may ibang lasa rin yung local toge natin. Ito yun. Masarap siya. Gusto ko yung pagkaprito kasi nito yung crispy yung ibabaw eh. Pati yung lasa ng sunog doon sa ibabaw. Actually, na ata yung nagugustuhan ko eh. Bukod doon sa medyo crispy na egg, itong starch niya o kung ano man yung batter niya, nasunog na rin yung ibabaw. Sarap siya. Pwede ulitin to. Kap. Okay. Ito, para nang meron din kaming seafood. Tapos maiba, spicy squid. Dumating mapulang-mapula. Tikman natin ha. Amoy garlic. Sarap! Nagustuhan ko rin to. Medyo tangi yung lasa nito kaya ako nagulat. Hindi ko ini-expect yun kahit nga wala tong lutong. Okay siya sa akin. Hindi ko nga alam, parang yung binibili nating likom kina Pero ito mas may asim pa. Baka fresh chilies yung gamit. Sarap. Si Mrs. ito rin na nagustuhan eh. Hindi matapang yung mas sili yung experience niya kaysa dun sa garlic. Dahil bago sa panlasa ko, gusto ko. Hindi pa tayo nagkakamali Sabi, kailangan matikman syempre yung ilang-ilang fried rice. Ang itsura niya sa akin, may mga Chinese sausage, egg, and hindi naman siya yung todo nakakalula yung itsura na maraming sahog. Pero dahil nandun yung pangalan nila, titikman ko yan, ilang-ilang eh. Tapos ito yung na-miss natin nung unang punta. Yung kikiam nila, ibang-iba yung itsura. Actually, para siyang embutido sa tingin ko Tapos kapareho rin niya yung relleno shrimp sa itsura. Hindi ko lang alam kung kapareho ng lasa. Isa to daw sa mga ipinupunta dito, madalas orderin. Kikiam muna, walang rice. Crunchy yung labas. Ibang-iba nga. Actually, malapit siya doon sa laman ng yung rellenong hipon. Sa tingin ko, pareho lang nung laman. Pero iba lang yung ginamit na pambalot sa rellenong hipon. Kasi sabi, parang panyo ata ng Tama yung anak ko, na-miss yung timpla nito. Mas para siyang sausage at saka embutido para sa akin. Well, dahil ibang-iba siya, siya lang yung kikiam na natikman ko na ganito yung lasa. Sa lahat na natikman natin, parang medyo gooey. Ito makarne experience niya. Yung rice okay din. Lasang-lasa mo Chinese sausage. Tama. Itong kikiam na to, mas malapit sa Chinese sausage / embutido. Best seller dito sa ilang-ilang. Pero dahil may nakasanayan akong lasa ng kikiam, mixed emotion ako dito, to be honest. Ako lang naman yun. Okay. Dahil may crab rice, hindi namin papalampasin. Simple lang naman to. Dahil lang meron, dahil trip ko. So, natikman natin yung ilang-ilang rice. Crab rice, tikman lang natin. Masarap.
Lasang-lasa yung crab meat. Not so much of the wok. Pero dahil hindi ko hinanap yung lasa ng crab meat, kusa siyang nandun. Ibig sabihin, meron siyang right amount ng crab meat. Hindi naman todo-todo dami, pero masarap siya. Pambagay sa ulam. Ako lang, mas gusto ko yung crab rice. Medyo creamy kasi yung lasa nung meat ng crab. Sarap eh. Pwede to mura at marami. Mas mataas lang to ng 10 piso. Pero next time, ang susubukan ko talaga ay yung salted fish fried rice nila. Okay, yung gulay namin, ang tagal namin nagtalo, spinach ba, broccoli ba, o lohan chay ba yung isa, ganyan. Pero sabi, sir, masarap talaga yung broccoli. O game, order ako, sabi niya, with beef pa. Oh, nung dumating, parang beef yung in-order ko. Ang daming beef no? Tapos parang, ang ano lang niya, parang ang sahog niya ay broccoli. Baligtad eh. Ang dami ng beef eh. So, win-win to. Maganda yung luto. Green na green pa oh. Tikman ko yung sabaw. Malapot. Yep. Sarap. Well, gustong-gusto ko lasa na namang soy and sesame oil. Gaboom! Pasok na pasok. Sige, pagsabayin na natin to, beef and broccoli. Ayun! Sa aming pamilya, pasok na pasok tong order na to. Sarap. Malambot pati beef. Masarap. Wala na akong iba pa masabi kundi solid to. Solid order. Ito, binalikan ko na lang to, yung rellenong hipon. Siyempre, pag pumunta daw dito, talagang don't miss this one. Gusto ko lang experiencein ulit yung panyo na sinasabi. Kasi busog na rin tayo nung unang punta, no? Gusto ko lang mag-focus ngayon. So, part 2 ng tikim ko sa rellenong hipon. Gets. Meron talagang lasa yung pambalot niya. Yun yung pinag-iba. Medyo lasang longganisa na batutay ba yun, yung kinain natin sa Kabanatuan. Medyo malapit yun sa lasa ng pambalot. Pero hindi ko lang alam kung tama ako entirely. Pero ganun yung end note na ko, parang laman loob talaga. Ito yung nagsimula sa tikim at pinilit kong gustuhin. Kasi paborito to sa ilang-ilang, inintindi ko siya. Pero para sa akin to dahil mahilig ako sa lasa ng laman loob. Kaya safe to say na baka hindi lahat makagusto nito. Yun talaga yung end note ng lasa niya. May actual hipon siya. Siguro yun yung difference nila with the kikiam. Ayan, no? Fishy and porky at the same time. Diba? So, actually sa pangalawang punta, mas na-enjoy ko siya. Sa totoo lang. Same with the kikiam. Nasa sweet side siya. So, ganun pala ang timpla nila dito. Medyo nasa sweet side yung parang giniling type of dish. Like yung kikiam and then itong roll na to. Siguro bagay ito sa suka eh. Try ko Ito, inulitan ko to eh. May promise ako dito eh. Babalikan kita. Ito yung rice wine chicken. Nagustuhan ko to. Kaya hindi rin ako umorder ng sweet and sour pork. Kasi halos pareho na daw, sabi sa akin. Okay. Second try ko dito rin. Parang yung shrimp. Sa second tikim ko, mas less ata yung lasa ng sesame oil. At mas malakas yung lasa ng sweet and sour sauce.
Ang consistent para sa akin ay yung lambot ng manok. Ang sarap niya kainin eh. Actually, ang gusto ko pala talaga dito, kung paano nila pinrito yung manok, at saka yung butter ng manok. Yun yung lasang-lasa ko eh. Bukod dun sa parang sweet and sour na sauce niya, lasang-lasa ko yung bango nung pagkaprito nung chicken and butter. Ito talaga. Parati ko itong babalikan dito. Sigurado na. Pero sa dami kasi ng pwedeng orderin na chicken dishes, nakakalito rin. Yung okyam chicken pala, dapat natikman ko. Yun ang nirekomenda nung may-ari nung napadaan sa mesa namin. Sa house specialties naman, sa 10 nakalista, 3 yung natikman namin, yung unang 3. Pero highly recommended daw yung atay con bawang. Ibang-iba daw kasi yung lasa nito at saka texture. At hindi mo ito ma-order kung saan-saan lang. Pero ang pinaka sinasabing dapat natikman ko ay yung stuffed 8 treasure chicken. Yun lang ang na-miss ko. Di bale may rason para bumalik. Talagang napakaraming pagpipilian na putahe dito. Silipin nyo na lang sila sa Facebook page nila. Sari-sari kasi yung pagpipilian. Meron Laureate style, package meal, at meron yung short orders. Magkakaiba yan. Balik tikiman nga muna ulit tayo. Ito naman, salt and pepper spare ribs. Alam nyo, malaki at saka marami. Kasi yung per order dito, always good for 3 agad. O kung malakas ka kumain, good for 2. Kaya yung pricing pag nakita nyo, ang iisipin nyo, good for na yan. Good for 3 agad. Tikman natin to. Solid eh. Malaki. Sarap, nalalasahan ko yung green chilies pa na ano. May bango eh, kasi may ano siya, yung bell pepper na palamuti. So, bumabango yung experience ng kain mo. Siyempre, masarap siya with suka. Yun yung contrast niya. Malambot yung karne. O nga, ano kayong secret nila? Malambot din yung chicken, malambot din to. Baka sanay lang sila magluto, ano? Or the way they marinate it. Good. Approve na approve to kay Mrs. at saka sa anak ko. Alam nyo, kumakain kami ngayon dito. Natsyempohan namin si Chairman Lau, pero hindi niya alam na nandito kami. Bumalik lang kami on our own. Nandiyan ba siya? Nandiyan. Si Chairman Lau nandyan. Parang kumakain ata sila with his friends. So, surprisein natin mamaya. Pero alam nyo, kahit nagpabalik-balik kami, lumalabas na top sa akin, yung lomi. Kahit magtanong kayo sa mga nagsuserve dito, kahit yung anak ko first time na kumain dito, nung tinikman niya, yeah, it's good. Sabi niya ganun. So may sinabi talaga yung lomi dito. Nag-take out ako nito. Meron na eh. Sarap eh. Tingin ko sa pagkagawa ng sauce nila o sa paano nila to niluto. Kasi may smoke na lasa rin eh. Alam mo yung wok hei? Meron tong lomi na to. Yun ata yun eh. Yung smoke nung kawali. Meron siya. Ang sarap. Parang matagal nang ginagawa kaya tansyado na kung kailan igigisa, kung kailan ilalagay yung ano, pinabango muna bago nilagyan ng sabaw. Parang ganun. Para sa akin, hindi ako nabigo. Ang dami kong in-order, ang dami ko na iuwi, tapos natuwa pa ako ngayon. Yun. Gabu. Yun ang solid na dagdag sa ating catering
take out, at saka dining options. Si Chairman Lau naman, gulat na gulat nung nakita kami. Walang sabi-sabi, yan ang estilo namin.